Good day mga idol. May i-refer tayo dito. Asahi. So malaki to mga idol. Yan, malaki yung motor nito kasi laki ng dryer. So ang problema nito, umuugong lang daw, ayaw umandar. So ito, testing natin mga idol, nakasaksak na. Ayun oh. Umuugong lang. So check natin kung ano yung naging problema. Check natin dito mga idol sa shafting bushing niya. Ayun. Ang problema niya mga idol, meron na siyang alog dito. Kapag magche-check kayo ng bushing, kung may alog na, yan. Ganito yun yung mga idol, yan. Yan. Tapos, taas nyo, ano yun yung alog, yan. Alog na yung harap sa kalikod ng bushing nito, kaya umuugong lang siya. So, bakit ba umuugong lang kapag alog na yung bushing? Siyempre, mga idol, example, bigyan ko ng example wait lang. Ito example mga idol kung bakit kapag alog yung bushing, uugong lang yung electric fan, hindi aandar. Kasi ito, dalawang palit na daw siya ng capacitor. Nung una daw umandar, tapos hindi na umandar. Kasi nga, hindi capacitor ang problema, yung bushing. So ito kung makikita nyo mga idol, ito yung motor. Yan, ito yung butas. Tapos ito yung rotor niya. So kung tingnan nyo mga idol yan. Yan, 'di ba? Halos ano lang 'to. Yung space niya dito, yung clearance niya dito, halos konti lang. So kapag nagkaroon ng alog yung bushing, 'di ba? Kapag nagkaroon ng alog yung bushing, hindi aandar kasi mamagnet siya nitong pinakamotor. Mamagnetin siya. Yan, mamagnetin siya nito. Kaya yung rotor didikit lang dito sa pinaka-stator, dito sa bakal na 'to. Kaya hindi aandar. Kaya konting alog lang ng bushing, magkakaroon ng problema. Didikit yung yung rotor dito sa mamagnetin. Kaya kailangan walang alog yung bushing. Kapag walang alog yung bushing, makakaikot siya ng maayos. Kapag may alog yung bushing, alam niyo na kung bakit mga idol. Mamagnetin siya nung pinaka motor. Kaya ang mangyayari, uugong lang. So ganun mga idol kapag nagkaroon ng problema sa bushing. So bakit ganito? Mali siya ng kabit mga idol kaya umuugong pala Ay hindi. Kaya umuugong, alog yung bushing. Tapos meron pang problema. Ayan Yung dalawang linya ng capacitor, pinag-isa niya lang dito, pinag-isa niya lang. Tapos ito, ayan kasi ito meron tong bypass. Pero may nakalagay namang bypass siya pero bakit may puti dito? Okay. Bypass pero may nakalagay na thermal fuse. So mali yung may-ari, mali siya ng DIY Ito dapat yung dalawang linya ng capacitor So ang ginawa niya, dito yung isang linya ng capacitor, tapos dito yung isang linya. So mali yun mga idol, pinagsama niya dito. So ngayon, ayusin natin to mga idol. Tatanggalin ko muna to, yung apat na tornilyo. Yan. So mali siya ng DIY mga idol. Ang laki ng motor niya, 'di ba? Parang yung mga motor ng dryer. So sana hindi nasira yung motor mga idol. Kasi mali yung wiring Tapos subutin natin to kasama na yung shafting. Ito. Shafting nyo. Saka yung rotor. Parang sa dryer na.
Ayan mga idol, oh. Bypass pero may nakalagay na thermal fuse. Ayan, oh. Nagkamali lang siya ng top kasi hindi niya alam, 'di ba? So dapat ito, magkahiwalay ito sa capacitor eh. Mamaya papaliwanag ko sa inyo mga idol 'yan. So ngayon, check ko muna kung okay pa yung motor. Tingnan natin. Kasi nga mali siya ng wiring eh. Baka nagkaroon ng problema. $284, okay pa naman mga idol. Meron naman tayo nakuwang 284 ohms. So ngayon, gagawin natin, papalitan natin to ng bushing. Ito, papalitan natin bushing. Tanggalin natin to mga idol, itong bushing na to. So sa pagtatanggal mga idol, hindi ko yan hinuhugot lahat. Yan, iaangat lang natin yung mga corona para mas madali. Kasi kapag inalis natin lahat to, mahirapan tayo niyan, mahirapan pa tayo. So sa pagtatanggal ng bushing mga idol, ganito lang, iangat nyo lang to. Yan, iangat nyo lang yung mga corona. Hindi nyo kailangan tanggalin lahat yan para hindi kayo mahirapan. Yan, diba? Iangat lang natin. Dahan-dahan lang. Makukuha naman sa dahan-dahan yan eh. Diba? Yan o. Yan. Tapos makuha na natin yan. O diba? Ganun lang kasimple. Dalawa. So papalitan natin 2 piraso na ito. Tapos check natin tong yung mga spacer niya. Ayun o. Spacer. Yan. Yan. Check natin yan. Mahalaga na chine-check natin yan mga idol. Yan. Mga spacer niya. So, pero bibili na rin tayo para sigurado. Ay. Medyo malalim na to. Medyo malalim na. May makukuha pa, may mahanap pa kaya tayong shafting na katulad nito. Ayun oh, medyo malalim na eh. So subukan muna natin lihain. Sa pagliliha naman ng shafting mga idol, number 1000 lang yung yung gagamitin nyo palagi, yung pino lang. Huwag yung magaspang. Yan, lihain natin mga idol, baka madaan pa sa liha. So, yan, ganyan lang. Tapos check natin. Punasan natin. Kung naka-po, ay hindi na kaya. No, hindi na kaya. So masyadong malalim na mga idol eh. So ngayon, try ko muna maghanap ng gantong shafting mga idol. To try natin maghanap pa. Try natin maghanap. Yeah. Gantong klase kuya. Sari. Sasayan eh. 100 dito. 100? O sige. Meron yan, may clip. Bushing niya kuya, meron ka? Meron. Dito ka dito. Saka washer niyan. Meron din. Long stock.
tsaka bushing. Ganito kaya meron? Wala na rin. Wala na. Bali, magkano lahat? 100, Tsaka 450. 150. 20. Buti may stock ka na ito, no? Yeah, thank you. Okay, buti na lang meron mga idol. Shafting. Yun nga lang mahal, 100 pesos. Tapos yung bushing nito 25 pesos. So, uwi na ako mga idol. Okay mga idol, nakauwi na ako dito sa bahay. Buti na lang talaga at nakabili tayo na ito. Buti na lang meron si kuya. So, napakahirap hanapan ng ganito, ng shafting malaki. Yung iba kasi mga electronic shop wala silang ganito. Si kuya meron, di ba? So, buti na lang. So, ang presyo nito 100 pesos. Tapos, bumili tayo ng dalawang bushing. So, 25 yung isa, bali 150 yung nagastos natin dito para sa pyesas. Ngayon, kakabitan natin tong yung bushing. So, hindi kasya. So, angat lang natin mga corona. Tapos lagyan natin ng langis. Pampahaba ng buhay ng electric pan niya mga idol. Yan, okay na yan. After natin malagay ng langis, ilulubog na natin yung mga corona mga idol. Natin tong shafting niya. Okay na mga idol, nalubog na natin lahat. Yan. Ito hindi pa masyado nakalubog. Yan. Okay na mga idol, hindi na siya nagagalaw ng daliri. Ibig sabihin, okay na yan. Tapos yung sa likod, papalitan din natin. Pero hindi ko na ipapakita yan mga idol. Kasi pares lang naman sila ng ng kung paano palitan yung bushing para hindi na humaba yung video natin mga idol. Okay mga idol, napalitan na natin ng bushing harap sa kalikod. Tapos yung shafting, napalitan na rin natin. Ngayon gagawin natin, assemblein na natin to mga idol.
So ngayon magwa-wiring tayo mga idol. So ito yung tamang pagwa-wiring kapag bypass na may thermal fuse yung motor ng ng ire-repair natin. So ito yung capacitor, 'di ba? Ito yung dalawa niya, dalawang linya na galing sa motor. So tig-isa 'yan mga idol, tig-isa. 'Yan. Tig-isa. Kasi ang ginawa nung may-ari kanina, 'yan. Tapos ganito. Ito kasi para to sa line 1. 'Yan. Galing to sa sa line 1. Line 1 or line 2, doon siya nakadugtong. Yan. Ganyan dapat ang tama, 'di ba? Tig-isa para sa capacitor. Tapos ito, itatap natin to dito. Isa dito sa dalawa. So kailangan pakanan yung ikot. So ito, dito muna natin siya itap mga idol. Yan. Diyan muna natin siya itatap ha. Yan. Okay. Kapag pakaliwa yung ikot, ililipat natin dito sa kabila. So ngayon, testing natin. Yan. So ngayon, lalagyan ko siya ng ng tape para malaman natin. Para makita nyo pala mga idol. So ito na lang, electrical tape na lang ilalagay natin. Yan, ito mga idol Tapos sasaksak natin. Yan. So ngayon, pandarin ko So paano yung ikot niya? Pakaliwa yung ikot. Ayun Pakaliwa yung ikot niya mga idol. Ayun pag ganun. Pag ganun yung ikot. So kailangan pakanan. Hugutin muna natin sa saksakan. Tapos ilipat natin. Ilipat. So ito 'di ba? Yan, ito. Tapos lipat natin dito sa kabila. So ganun lang mga idol. Tapos testing uli natin. Yan, saksak natin. Yan, tingnan natin kung pakanan na. Ayun, pakanan na mga idol, pakanan na. Pakanan na, 'di ba? Yan, okay na mga idol. Ang naging problema lang nito, yung bushing alog na sa kanyang shafting, pinalitan natin shafting saka bushing. Tapos yung wiring, inayos natin kasi mali yung ginawa nung may-ari. Yan. Okay na yan mga idol. Hanggang dito na lang yung video. Maraming salamat sa panonood.